So ito na ang ebidensya. Hindi ako basta-basta na lang nang huhusga na hindi sa akin. Tingnan nyo, kulong silang lahat. Mga kabayan, baka nakatira kayo sa bansang ito, panoorin nyo kung paano pinagplanuhan at pagnakawan ang isang Pinay na hindi lang alahas ang tinangay kundi pati ang kanyang passport. Grabe ang sinapit niya dahil bukod sa ninakawan, feeling niya ay pinagkaisahan pa sila dahil kung saan-saan sila itinuturo ng mga kapitbahay para lang iligaw. Kaparehong-kapareho ito sa balita kamakailan sa Europa kung saan ang mga Pinoy naman ang tinatarget para nakawan ng mga papeles. Bakit nga ba pati mahalagang dokumento ay ninakaw na rin ngayon? Ano nga ba ang modo sa likod nito? Panoorin nyo kung paano naging matapang si Kabayan para makorner at maipakulong ang magnanakaw para na rin makapag-ingat kayo mga kababayan dahil baka kalugar nyo lang pala si Kabayan. At eto naman ang aktual na eksena na talagang nagpaguho sa mundo ni Kabayan. Mga palangga, ngayon ko lang na-notice na wala na pala yung dito, mga gamit ko rin, yung mga relo. Dito ko inilagay kahit yung mga sunglasses ay glasses at saka wallets. Dito ko inilagay sa cabinet na ito. Pero wala na pala. Inubos nila. Inubos lahat. My God. At ito ang aktual na video sa pagkahuli sa magnanakaw mga kababayan. Mantakin nyo, mismong siya itong ating kabayan pa talaga ang aktual na nakahuli sa kawatan. Nakita daw niya ito sa pawn shop, suot-suot pa daw ang kanyang alahas at hikaw. At ang matindi pa mga kababayan, todo tanggi raw ang kawatan, kesyo binili lang daw niya ang alahas na suot niya. This one. This is mine. My God guys, nakita na namin yung namin. Nakita namin yung alahas namin. Ito, andito. Oh my God. My God. Oh, grabe. Why? One of my jewelry. C'est vous qui achetez celui-là ou c'est vous qui trouvez? Hi! Hey! Mon Dieu! C'est qui alors? Est-ce que vous pouvez montrer c'est qui... Merci, je suis au rachat de l'or. Tu connais pas? Ah oui, c'est seulement ça que t'as acheté. Oh. Ok. Tu connais la personne qui l'a acheté? Ah oui? Et- Tu vas Ah oui? par la gendarmerie. Ça marche? ok. Je te remercie. Ouais. Ah my God. Guys, nahuli ko na yung magnanakaw. Suot niya yung isang bracelet ko na nawala sa akin. So andito kami kasi magpo-pawn shop yata siya. May pawn shop dyan sa taas. Ewan ko. Sabi niya binili lang daw niya yan. Binili daw niya yan nung weekend. Ayon siya. Ayan. Ayan. So, yan siya. Yan. Yan yung magnanakaw. Taga sa amin lang din ito. Kasi interview ko siya na taga saan siya. Sabi niya taga daw siya, taga Tonowa. Doon din kami nakatira. So, ayan. So, obviously, siya talaga ang magnanakaw. Dahil suot-suot niya yung bracelet ko mga palangga. Pero yung ibang alahas ko, hindi ko na nakita. Pero umakyat siya dyan sa may pawn shop. Dahil siguro, ibibenta niya, ewan ko, o siguro, syempre, magnanakaw. Talagang sinungaling ito. Sabi niya, hindi daw sa kanya yan. Sabi niya, binili niya sa isang tao. Sabi ko, wag kang aalis dyan dahil akin yan. Buti na lang andito yung asawa ko mga palangga. Dahil kung ako lang mag-isa siguro tumakas na to kanina pa, tumakbo na dahil nakabike siya mga palangga. Yan, talagang beware kayo sa mga magnanakaw na ganito. Sa mga nagtatanong kung saang bansa ito, sa Talahiti, French Polynesia po mga kababayan. Ito, grabe, napakasinungaling. Grabe. My God. Parang nanginginig ako sa takot. Grabe, ang init pa dito. Parang hindi ako makahinga. Grabe.
Pero yung passport ko wala na. Talagang hopeless na ako sa passport. Yung mga alahas ko na lang. Coming na yung mga pulis. Pero hindi pulis ng pulis dito, mga palangga. Mga Navy. My God, yan, awareness na yan, i-share nyo to, yung mukha para makita sa lahat na itong magnanakaw na to, sa mga Pilipina dito. So yan na, i-identify nyo kung siya ba talaga ang nagnakaw din sa inyo. Good morning guys, hindi na talaga ako nakapag-update kahapon dahil grabe sobrang pagod ko. Ayun na nga, yung pagnanakaw sa amin, Friday yun nangyari. Friday ng gabi, andito yung mga anak ko. Grabe talaga. Until now, para talaga akong na-trauma talaga. Hindi ako ganong nakakatulog ng gabi dahil sa takot ko na baka sila ay babalik. Dahil hindi pa talaga nahuli sila mga palangga. Ang nahuli ay isa lang. So andoon na ngayon sa police station. Paano ko nahuli yung tao na yun? Dahil suot-suot niya yung bracelet ko at saka yung earrings ko. Ngayon sa mga gamit ko na naandoon sa box. Sa jewelry box ko. So, may kasi sa amin, di ba ako ng announcement dyan sa Facebook na kung sino ang makakahuli. So, maraming nag-i-interest sa reward ko. So, maraming tumatawag sa akin kasi sinabi ko na direct sa akin. Yun, maraming tumatawag sa akin at saka yun nga gustong tumulong. Sinabi niya na anong araw, anong oras pupunta doon sa yung sa pawn shop. So yun na nga, pumunta kami doon sa pawn shop. Bago kami pumunta doon sa pawn shop, dahil kami, nung nagpa-blatter kami, hindi kami satisfied sa kumbaga, mahina yung nila, proseso. Parang hindi naman baliwala. Siguro, ewan ko, basta hindi ko alam dahil hindi naman kami taga rito, no? Bago lang kami dito, 6 months pa lang kami dito. So pumunta kami doon sa base ng asawa ko. Doon kami ng kaibigan niya, military police. Yun ang nag-first move. So yun, pumunta kami tapos naghingi kami ng advice anong gagawin namin ng first move dahil may may someone na tumulong sa amin, nagbigay ng detalye kung paano namin mahuli yung magnanakaw nga. So yun, sabi niya ganito yung gawin nyo, ganyan. Tapos yun na nga, pumunta kami direct doon. Bago kami nag-process ng papeles, bago kami pumunta ng office para mag-process na naman sa para sa passport ko dahil ang passport ko ay wala na talaga. So yun, nung pumunta kami doon, exactly same hour na binigay sa akin nung nag-inform sa amin, exactly andoon yung lalaki, may bit-bit siya. Tapos nakita ko sa kanya yung bracelet. Talagang syempre iba yung feeling natin kapag di ba, pag makita natin yung yung alam natin na atin ang item na yan. Di ba? So yun, tapos umakyat kami tapos nagtanong kami doon na kung pwede bang makabili ng alahas, ganito ganon. Sabi ng babae na hindi daw, sila daw ang bumibili pero tinutunaw daw nila right away in front the customer. So impossible na tutunawin nila kaagad. Hindi easy ang magtunaw ng di ba, ng gold. So yun, na yun, isang mistake na yun. So yun, sabi ko, sige, okay, alis na kami. So pagbaba namin, may lalaki na umakyat. So yung lalaki umakyat, very suspicious talaga dahil ay talagang nakaano lang siya na ganyan. Tapos may hinawakan siya. Ewan ko kung ano hinawakan niya. Basta umakyat siya, nagkasalubong kami. So yun kami ng asawa ko. Tapos yung pagbaba, sininyas ko yung asawa ko na yung lalaki, sabi ko, yan. Kasi ang lalaki, hindi pa siya umalis doon. Andoon siya sa under the, escalier. So, hindi pa siya umalis. Kaya yun, sabi ko sa asawa ko,
sabi ko, nagsinyas ako, look, the bracelet. Akin yan, sabi ko. Pero I'm not sure talaga. I'm not sure. Pero ano ko lang siya ba? Kumbaga, parang parang nakita ko lang na ganyan. Tapos, sabi ko, parang may feeling talaga ako na akin yun. So, yun. Yung asawa ko, hinarangan niya yung lalaki. Sabi niya, wait, pwede patingin ng bracelet. So, yun. Pagbaba ko, sabi ko, akin yan. Sabi ko, that is my bracelet. Sure? Sabi ng asawa ko, sure? Sa'yo yan. Kasi hindi ko siya masyadong, marami kasi akong mga gamit-gamit na hindi ko masyadong sinusuot. Ayun, sabi ko, akin yan. Akin yan. Sabi ng asawa ko, sure? Yun na, inabistigahan na namin. Tumawag na kami doon sa base. Guys, di ba sabi ko sa inyo na yung passport ko ay wala na talaga. So ngayon, may nagtimbre sa amin yung lalaki na yung tinapon yung passport ko, mga palangga. So, sabi niya na puntahan daw namin yung babae doon sa tabing dagat. So, pumunta naman kami doon sa tabing dagat dahil, syempre, gusto ko talaga makuha yung passport ko. Actually, na-report na namin ito at saka nag-wait na lang kami kung anong instruction. Pero since na sinabi niya na yung passport ko hindi tinapon nila, kinikip nila yung passport ko at saka yung driver's license ng asawa ko. Nila yung yung pinaglagyan, yung nakita namin at saka yung mga picture, ganun. Pero yung mga papeles, kinikip nila. So, ngayon, dahil isa lang yun ang nahuli di ba, nung isang araw. So, may may 5 daw yan sila, pero ewan ko kung 5 lang ba. Siguro marami pa. Pumunta kami doon, tapos naabutan namin yung isang babae at saka isang lalaki nakaupo doon. Para sila mga palangga, mga siga. So, nakakatakot talaga. Sabi ko sa asawa ko, huwag na tayong pumunta doon, hayaan lang natin yun. Pero syempre, nagka-interest yung asawa ko dahil nga sa hassle ng pagpuproseso dahil walang embassy dito. So, sa hassle ng pagpuproseso, syempre, yung asawa ko, gustong-gusto niya talaga na maano yung passport ko, mahanap yung passport ko. At saka, yung nagsasabi sa amin na yung passport ko ay andito pa. So, ngayon, pumunta kami doon. Tapos sinabi nila, ganito, kinuwento nila na the night daw na nangyari yung nakawan, sabi niya may tao daw na nagtapon daw doon ng mga papel. Talagang nakakaduda din sila. Kinuwento niya lahat, yung mga daw yun, yung mga box, mga paper. Ayokong bangkitin yung dahil alam ko nanonood sila sa akin din dahil nakita ko silang din sa akin. Naka-follow sila sa akin. Parang na-monitor nila ako. So, kaya change ako ng dyan. Baka mag-change din ako ng pangalan. So, ngayon, ayun na. Sabi niya, alam daw niya kung sino ang may hawak. Interest kami na, kung magpapasalamat talaga ako pag nakita yung yung passport ko. Ang may hawak ng passport ko ata Tapos lang sila dahil nilang pipirahan kami. So yun. Umalis na kami doon, tapos pinuntahan nila yung bahay. Ewan ko sino yun, hindi na kami pumasok doon kasi dito, ang area dito mga palangga is parang tondo. Parang ang daming mga sabog, ang daming mga magnanakaw. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman ito na ganito pala ang area na ito, famous para ito. So ngayon, yun, niyaan namin, sabi niya, kasi neighbors nga lang kami. So sabi namin na mag-knock lang sila doon sa door sa labas, mag-knock lang sila ng door sa labas dahil ay bubuksan namin sila at saka yung ibibigay nila sa amin yung passport ko. Dahil talagang sinabi ko na paano ako makauwi ganito, hindi ako dito, residence dito, hindi ako katulad ninyo. Okay, kunin daw nila. Tapos, nagbago ang isip mga palangga. Tumawag sa asawa ko dahil binigay namin yung number. Tumawag siya sa asawa ko. Sabi niya, ay, wala para na yung passport dito. Nagbago ang isip. Duda din ako doon sa nagtitimbre sa amin. Nakasabwat yun siya. Gusto niya lang ng pera na yung reward ko. Gusto niya yun. Tapos, binigay niya yung pangalan. Binigay niya yung pangalan sa sa yung hinahanap namin na yung dalawang tao na sabi niya na alam niya kung saan yung passport ko at saka driver's license na asawa ko. Sabi niya, yung lalaki yung hinanap ng mga nakaw, nakatira doon sa ganitong place. Asawa ko ayaw magpaawat dahil nga yun, gustong-gusto niya makuha yung passport ko. So, yun. Sabi nila na yung passport ko ay andoon. So, pumunta nga kami doon sa bahay ng magnanakaw na yun. Tapos mga barangga, yung nila, yung kalye nila,
ang liit ng ano nila, kalye, papasok, madilim. Tapos sabi ko sa asawa ko, huwag na tayong pumasok dito dahil delikado. Ayaw talaga magpaabot ng asawa ko dahil gustong-gusto niya talaga makuha yung passport ko. Siyempre ako din gustong-gusto ko, pero ayaw niya magantay na tumawag yung babae. Ayaw niya magantay kasi gusto niyang puntahan doon, mama ng ng magnanakaw. So pumunta kami doon. So surprise yung mga palangga. Ang dami nila din doon, ang dami ng ang daming mga bata, mga babae, at saka 3 lalaki, mga palangga. Yun, yung grupo na yun, yung 3 lalaki na yun yung binanggit sa nagtitimbre sa amin. Yun yung mga nanakaw. Pero wala na kaming mga palangga, wala na kaming ebidensya na talagang sila yun. Dahil wala nang ebidensya, sinabi lang yun, at saka sinabi lang ng lalaki na yun. Tapos, pero naman kami, hindi kami nag-judge doon. So pumunta kami doon, tinanong lang namin sila yung passport ko kung nasaan. Dahil sinabi nung babae doon na sa tabing dagat, sinabi niya, andito sa inyo. So, ibigay niyo yung passport ko dahil ay hindi ako taga rito. Hassle sa amin, walang embassy dito. Kaya yun, sabi nila, hindi kami nako, parang gusto nilang dahil nung pagka-approach ng asawa ko, syempre yung yung gate nila, yung nila, hindi siya matibay. Parang na-push ng asawa ko, nagalit ng lalaki. May mga bata dito, sabi niya. May mga bata dito, ha? Parang sila mga palangga, parang siga talaga sila. Ano mo dito? Anong pakay mo dito? Ganyan. Grabe na, parang sila. Sabi ko, relax lang tayo. Gusto ko lang makipag-usap sa inyo. Dahil ang hinahanap namin ay, ang sinabi sa amin, andito sa inyo. Yun lang, magtatanong lang kami kung talaga bang totoo na andito sa inyo yung passport ko dahil hassle sa akin yun. Parehas tayo, may pamilya din ako, may mga anak din ako, sabi ko. Tapos yung asawa ko, sabi niya, ganun, ibigay nyo na sa amin yung passport, kahit passport lang, ibigay nyo na sa amin. Tapos yung lalaki, wala, galit na galit siya sa asawa ko dahil yun na nga, yung na-push niya ba, akala niya papasok talaga yung asawa ko. Sabi ko, sorry po, nagsorry kami doon sa lalaki, nagsorry kami sa kanila dahil hindi sinasadya yun. Galit na galit sila. Tapos yun, sabi ko, tapos hinanap namin yung pangalan, sabi niya, wala daw doon yung pangalan na yun. Yung mother andoon din, grabe todo, protekta din siya sa mga anak niya pala yun, mga anak niya yun, mga yung grupo niya yun, mga anak niya, yung 2 doon anak niya. Tapos yun, sabi niya, wala daw doon yung hinahanap namin. Tapos maya umuwi na kami. Tapos yun, di ba na-areglo na yun. Okay, mahinahon na kami nag-uusap, ganun. In-explain ko doon sa mama niya na ganito, ganun. Tapos sabi niya, ganun ba? Pag-blind talaga sila mga palangga, grabe. Ay, ganun ba? Sa iyo, sorry dahil ganyan. Pero hindi yan, wala yan dito. Hindi namin alam yan. Pero parang may parang may duda kami na yung sabi-sabi dito na yung may mga magnanakaw nga daw, yung mga papel daw, hindi daw tinapon doon sa dagat. Andoon daw sa kabila. Tinuro na naman kami doon sa kabila. Parang pinaikot nga lang kami. Tapos tinuro na naman. So, yun. Gets ko na kung anong laro. So, nag-gets ko kaagad. Sabi ko, okay. Sabi niya, wala din dito yung lalaki. Yun. Nung bumalik kami, yung si tatay, tinanong namin na yung lalaki na hinahanap namin kasi nasaan. Kasi sinabi ng tatay na doon daw yun nakatira pero ewan daw niya kung andoon. Sabi. Tapos, yun, dumaan yung lalaki, nakausap namin, na sinabi niya wala doon yung taong iyon na hinahanap namin. So, sinabi ni tatay, yan siya yung hinahanap nyo. So, yun, tinawag ni tatay, dali, halik ka nga dito. Dahil hinahanap ka nila, na-shock siya. Sabi ko, doon kami galing sa kanila, ikaw pala yun. Tapos sabi niya, oo, ako yun. Sabi niya, wala akong dyan. Siguro, mali lang kami. Siguro, sinabi ko na kaagad. Tapos, hinila ko na yung asawa ko dahil palabas. Dahil sa eskinita yun, so delikado. Tapos yun, sabi ko, hinila ko yung asawa ko. So, ikaw pala yun. So, umuwi na kami. Sabi ko, uwi na tayo dahil yung mga bata nag-antay sa atin. At saka, kailangan ko pang magluto dahil na yun siya. Nung pumunta kami doon, siguro sa mga 6:30 na yun. Tapos yun, tapa kami. Sabi ko, sige. Tapos, puntahan ko yung passport mo. Sabi niya, puntahan ko yung passport mo. Kasi parang alam ko kung saan. Sinabi niya yan, sabi ko. Pag sabi niya na, parang alam ko kung saan. Pag sabi kong ganun,
sabi na ko na yung asawa ko, sige, okay, ano na tayo, tapos na yun. Salamat kung mahanap mo yung passport ko. Dahil dalhin mo lang sa akin. Alam mo naman ang bahay namin, inak. Katok ka lang doon sa gate dahil ay talagang importante sa akin yun. Tapos yun, hinila ko na yung asawa ko na uwi na tayo, huwag na tayong makipag-usap, tama na. Yung pag-uwi namin dito, sabi ko sa asawa ko, tama na, alam ko na kung anong laro ito. So alam ko na lahat sila sabotahe ito, sabotahe kahit nung mga matatanda dito, sabotahe ito. So wala na, ipag-trust na lang natin yung mga pulisiya. Pero ang malaking tanong ng marami ngayon mga kababayan, bakit nga ba pati passport o mahalagang papilis ay tinatarget na rin ng mga kawatan ngayon sa abroad? Ayon doon sa isang komento ng isang netizen sa video ni Kabayan, ay napakamahal pala ng passport pag ibenta sa black market. Ginagamit na ito ng mga sindikato para sa identity theft o peking pagkakakilanlan. At minsan naman daw ay ginagawa itong panakot para pirahan ang biktima kapalit ng pagbabalik nito. Kaya paalala mga kababayan, saan sulok man kayo ngayon ng mundo, huwag niyong iwan ang inyong mga dokumento kung saan-saan. I-share natin ang video na ito mga kababayan para makapag-ingat ang ating mga kababayan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.